Maraming mga pagkakataon dito na halos nadudurog na yung aking puso dahil ang dami ko nakikitang matanda nagbibigay ng alaala ng inay and at the same time ay naiisip mo ang paparating na hindi may iwasan ang lahat, ang pagtanda. Pag-uusapan natin yan, dyan lang kayo. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga stores na pagkagaganda, pagka-cute, talagang pinagbuhusan yata ng gastos para maging maganda. Diba? Instagrammable, aesthetic ang pegs. Ang gaganda dito ng mga tindahan talaga, in fairness. Tara na. Nakakapaglaway na. Yung itsura pala nakakapaglaway na. Kapag pumupunta ako ng Kabayanan, kumbaga, lagi akong dumadaan dito sa second floor ng aming eki or train station para nakaka-relax sa aking isip. Parang ganon. Parang preskong-presko. At dito marami ka na makikita mga eksena. Kasama na rito ang mga ilang mga elderly na nagpapainit sa araw dahil nga malamig. Merong mga nag-iisip, siguro. Yung iba, minsan kumakain na doon. Yun. And basically, 99% ay sila ay mag-isa. Which is in contrast sa atin. Kalimitan ay may kasama. Kalimitan ay kasama ang mga apo, kasama ng isang tropa, kasama ng anak. Yun. Yung mga edad na tipong mahina na yun. Yung iika-ika na yun. Usually sa atin, maasahan mo na may kasama. Hindi masyadong malamig ngayon. Bongga. Nung umalis ako kanina sa house, 14 degrees Celsius. Bukas daw ang malamig. Painit muna tayo. Masarap. Masarap. Iyon. Ang daming masyonta dito sa Japan. And dahil nga, di ba mahilig tayo sa mga bahagi na nakaraan, mga luma, mga bahagi ng nakalipas. Gusto ko rin silang tingnan. Darating din naman tayo dyan. Darating tayong lahat dyan. Napapansin ko sa mga comment section, marami mga kabataan ng medyo inis sa matatanda. Yung parang, sabi na, mga matatanda,
dapat may sariling Facebook. Or minsan may vlogger na hindi gusto, sasabihin ay, yan panahon ninyo, mga matatanda na kayo, mga ganun. Parang galit na galit sila sa salitang matanda. Lahat naman pupunta ron. Buti nga kung lahat, yung iba hindi na. Hindi ko alam, pero dapat ay i-welcome natin yan. At sa nakikita ko sa attitude ng mga kabataan, basically naman, ganun din ako dati, tanda na nga ako sa mga taong 40 years old. So, naiintindihan ko yung tanda na sa akin dahil lampas na tayo ng 40. Diba? So, senior high. Kung tanda na ako nun sa 40, di lalo na yung mga kabataan ngayon na tanda na sa lampas dito. 50s, 60s. Pero hindi ako galit. Hindi ako laging sarcastic kapag may na-encounter akong matanda or nagko-comment na parang matanda yung kanyang mga dialogue, yung kanyang mga prinsipyo ay pang matanda. Hindi ako ganun. Marami ako nakikita na ganun. Siguro ay andun yung parang doon nilalabas yung kanilang takot sa pagdating ng sila naman yung mga matatanda. Siguro, reverse psychology. Ako, iba yung dating sa akin eh. Yung ipinapakita niya sa akin yung katotohanan ng lahat ay pwedeng maging mag-isa. Pwedeng yung iba ay maging maganda ang buhay. Pwedeng yung iba ay hindi maayos ang buhay. Pwedeng yung iba ay may nag-aalaga. Pwedeng yung iba ay solo lang. At sa mga nakikita ko solo lang, nakikita ko yung sarili ko. Kaya lang, iba dito. So it's either mapunta ka sa home for the aged, daling ka ng mga anak mo doon. Nagkaroon din naman sa Pilipinas. Pero dito maraming binabawian na ng hininga na mag-isa sa nila mga sariling bahay. Which is parang at this point hindi ko pa nakikita ang gano'n. Although lahat naman tayo mawawala, aabuti ng huling hininga ng mag-isa. Ay nako, may kasama ka man pamilya o nasa bahay ka man, most of the times, ikaw lang sa isang madilim na silid. Ikaw lang at ang iyong sarili sa mga huling sandali ng iyong buhay. Hindi ka man lagi mababantayan and dapat ready tayo doon. Minsan lumalabas yung pusong Pinoy, yung gusto nating mangialam. Gusto nating mangialam na para tumulong. Minsan durog na yung puso ko, gusto kong bitbitin yung daladala ng isang matanda. Yung mga ganong eksena. O minsan gusto kong alalayan sa paglalakad. Kasi minsan talagang it melts my heart na makita silang tumitigil. Parang kinakapos ng hininga. Tapos walang kasama. Basically walang tumutulong. And I do understand kung bakit hindi naman tumutulong yung iba. Because dito sa Japan, baka mapasama ka pa kapag inalalayan mo, tinulungan mo, yung may pisikalan. Baka mamaya ay magreklamo pa or magalit sa iyo. So yun. Talagang yun ang isang bagay na ayoko nakikita dito hanggat maaari. Pero parang nagbibigay ng lakas, parang ganon. Explain ko sa inyo later. So yun, hindi ko pa nakikita yung sarili ko doon na talagang physically mag-isa. Because iba sa atin eh, na kahit walang pera, kahit minsan nadadabogan ka na siguro dahil yun, yung pambili ng pagkain siguro sa gamot mo lang mapupunta. Natural, normal reaction kahit pa mahal ka. Minsan darating sa punto na paano yan, may pero kailangan kitang bigyan dahil ama kita o nanay kita, hindi mo kita pwedeng pabayaan yung kaso ng tuition ng iba, mga ganun moments. Yun, kasi sa pamilya ko, sa laki ng pamilya ko, parang isa lang yung kaimbirnahan ko na alam kong love ako ng lahat. Kasi mabait naman ako sa mga kapatid ko. Mabait ako sa mga pamangkin ko. Hindi man makapag-abot lagi-lagi. Hindi man makatulong lagi-lagi. Pero, balik pa rin tayo sa ating punto na hindi ako natatakot tumanda. Because alam ko nandyan sila. Hindi man nila akong mabigyan ng ganito, ganyan, maasikaso lagi. Alam ko nandyan sila. Morally, alam ko love nila ako. Mentally, morally, alam kong supportado nila ako. Yun. Kasi hindi rin ako naging demonyo sa kanila. So,
yung mga tatanda rito, kaya gusto-gusto ko silang titigan. Parang at the same time, bukod sa i-ready ko yung sarili ko, bukod sa gusto ko silang makita, dahil pupunta rin ako doon, parang open ako sa ganyan, na papunta rin ako doon, na parang wala pa ako, feeling wala pa, ay parang sila, parang sila yung nagbibigay ng lakas, na kaya nila, kaya ko. Kaya nilang mag-isa. Ako kaya ko rin mag-isa. Sa Pilipinas pa, iba. Di ba nandyan lang sila? Sa tabi-tabi lang sila. Dito talaga, hanggang sa kahuli-hulihan ng moment, pwedeng sila lang. So parang yung nagiging sa akin, nagiging nagbibigay ng dagdag power na yun ang sa pinagpapasalamat ko bilang Pilipino. Na yung kulturang yon sa pagtanda, medyo lamang tayo. Sa healthcare lang tayo talbog. Diba? Kalimitan is talagang wala na silang ginagastos. Tayo, pera-pera. So doon tayo pera-pera. Lamang tayo sa pamilya. Sa pagtanda natin, sa support. Pero dihado naman tayo. Talo tayo pagdating sa benepisyo sa ating pagtanda. Lalong-lalo na pagdating sa health o pangkalusugang aspeto. So yun. And sana na-appreciate yung vlog natin about getting old. And nagbibiruan ako na kay 35 and above. Because yun ang aking yun ang aking condition, yun ang aking I feel young. Hindi ko alam kung bakit. I walk fast, I eat fast, I talk fast. Laging parang energetic. Of course, minsan hinga-hinga ka, sobrang layo ng lakad. Of course, sa umaga, ang sakit ng ganito, sakit ng ganito. Pero, in general, parang ang lakas-lakas ko. Parang hindi pa ako matanda. Siguro lang. Siguro makakadagdag din to. You have to feel young, to look young. You have to feel energetic, to look someone who is full of energy and charisma. Yun, ganun talaga. So siguro, it's because of the fact nga na I welcome aging with much confidence. And syempre, hindi nawawala yung konting worries. Oo naman, di ba tayo kung magpaka-plastic na kumpiyansa. May mga takot din, may mga kaba. Pero mas nangingibabaw yung ating positive outlook sa buhay na kinakailangan natin. Kailangan optimist tayo. Okay po? Yan. Feel ko masyonda na ako, pero feel ko nagbablog pa rin. Nagbablog pa rin ako. 80, ganun, 75. Kahit sa sarili ko nag-uusap lang. Tapos siguro nanonood pa rin ako ng mga videos sa YouTube. Gusto ko ganito na doon ako inaabot ang madaling araw. Minsan yung panonood. Siguro sayo-sayo pa rin ako. Feel ko lang. Sana ganoon pa rin tayong kalakas pagdating ng 75 or 80. Ang isang dasal ko lang talaga sa ating Panginoon. Ganito. Laging basic to, Lord, please bless God and protect me and my whole family today and every day, Lord. Please bless the souls sa Pinay, Tatay, and Kuya Rante. Sana pagkabili po sila sa inyong karyan, Lord. Sana pagkinuhin po kami lahat pong pamilya. Dito mula dito sa lupa, sana dalhin niyo rin po kami lahat sa inyong karyan para sama-sama po kami lahat mabubuhay. Kasama po kayo sa inyong karyan, sa mabuhay na walang hanggan. Amen. Ganun. Tapos ay, maraming salamat po sa pagpapagaling ninyo sa akin. Sana po patuloy po akong pagalingin at gamutin sa araw-araw. Sana po ipagalingin niyo ako sa aking mga kasulukuyang karamdaman. Sana po ibigyan niyo po ako ng mahabang buhay na hindi po ako makakaranas ng anumang karamdaman o sakit na hindi ko kakayanin. Sana po ibigyan niyo po ako ng mahabang buhay na hindi po ako makakaranas ng masakit na hindi kakayanin na aking katawan. Yun pala. Diba? So parang yun, parang nagbibigay power din yun. At syempre ang dasal. Laking factor. Mag-share din kayo ng mga karanasan ninyo. Maganda man o hindi bilang isang middle-aged pataas. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga
kwento sa buhay, pwede natin basahin sa Facebook. And then, pangalan ninyo nakatago sa isang, parang liham, parang Dear Charo. Okay? So, Dear Robato naman ang banata ninyo.